ano pruwiba, kiyakin. Ay, mata, may kin. Sa gibayong, binibiyo. Ay, malaya gawa. Sino patanda kayo ka Pero pinantabok ko ni, no gawa yun. Ni, duwara ni Ray, akaroon mo dyan. Pupuntahan na po natin yung taong kumuha ng aking bagong hallelujah. Nawa kumilos ang balong na espiritu sa kanyang buhay. Hallelujah. Kaya mag-ingat po tayo sa mga namamalengke dyan. Ano po? Dahil marami talagang mapagsamantala ngayon. Pupuntahan po natin siya mismo dun sa bahay nila. Dahil nakilala ko na po sila. Ano po? Hallelujah. Let's go. Ayun na nga, blessed day everyone. Isang malungkot at mapagpala pa rin araw po sa ating lahat. Ayun na nga po for today's vlog, for today's video ay i-share natin yung experience natin kung paano tayo na nakawan. Ano po, kinuha yung bayong natin sa may market. Ano po, kaya sa mga katulad ko dyan na namamalengke po, medyo doble ingat po tayo ngayon dahil sa hirap ng buhay, hindi pa rin po may iwasan. Ano po, na may mga tao talaga na mapagsamantala. Ganun pa man, ayan, babahagi natin. Alam niyo po, sa to be honest, napakasarap talaga nung nangyari. Kung iisipin ko lang yung nangyari, i-relate ko doon sa prayer ko kagabi, ano po, napakabuti pa rin ng Diyos na kahit ganun pa man yung nangyari, yung ending no, pinuntahan kong tao na tinuro nila na kumuha ng bayong ko po is napakaganda kasi yun pala yung kasagutan ng prayer ko. Minsan sa ating buhay, ano po, may mga nangyayari sa atin na nag-pray naman ako, mas lalo sa mga tulad kong Kristiyano dyan, ano po, nag-pray naman ako, Lord, na wala naman akong ginawang kasalanan, pinagbulay-bulayan ko naman yung mga salita mo, tapos bakit ganito, hindi maganda yung outcome, hindi maganda yung araw, ano po, hindi po talaga may iwasan yun. But to be honest, kagabi po talaga ang prayer ko, sabi ko, Lord, matagal nang walang evangelism, hindi kami nakakapag-evangelize ng aking anak kasi nga diretso yung ulan, wala ring tao sa may dagat, kasi doon po kami nag-evangelize ng aking anak, kasama ko yung dalawa kong anak, ano po, si MJ at saka si Matthew, ano po, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako kahit isa lang na tao na mapagbabahagyan ng salita mo, Lord, gusto ko sana meron akong isang tao na may papakilala sa iyo, ano po, yun naman po yung prayer ko, pero hindi ko pa expect na ganito yung mangyayari, ano po, kaya tara, samahan niyo po ako kung ano nga ba ang nangyari doon sa taong yun na tinuro nilang kumuha sa bayong ko. Pupuntahan na po natin yung taong kumuha ng aking bagong hallelujah. Pupuntahan po natin siya mismo dun sa bahay nila dahil nakilala ko na po sila. Ano po? Hallelujah. Let's go. At ayun na nga po mga kapatid, yung pagdating ko po dyan kasi nag-arkila na nga rin pa ako ng tricycle. Ano po, doble abala talagang nangyari. Kanina itong araw na ito, medyo, ay, mapapahay na ko naman. Ay, naku Lord, ano ba naman? Parang gano'n, ano po. Ayun na nga po, nung pagdating po namin doon sa mismong bahay, nung tinuro nila na kumuha doon sa bayong ko po ay naghalit siya kagad. Nag-hysterical agad si Mami na sabi niya, wala akong kinuha. Kahit tanong ko pa si ganito, tanong ko si ganyan. Sabi ko, Mami, hindi naman po ako ang nagsabi. May nakapagturo po sa inyo na kayo po ang kumuha. Tatlo po sila na testigo at ayun nga po, binigyan ko pa yung isa na nagsabi nga na sila talaga yung kumuha. Pero ganun pa man, alam niyo po yung time na yun na nag-hysterical si Mami, ang ginawa ko lang talaga. Sabi pa nga niya po, kahit pumasok ka sa bahay ko, halugudugin mo itong buong bahay ko, wala akong kinukuhang bayong, kahit sino pagtanungin mo dito, mabuti akong tao, ganyan, chuchu. Ay na nga, nag-hysterical si Mami. Alam niyo po ang ginawa ko talaga is, pumasok ako sa bahay nila, hindi dahil sa gusto kong halugugin yung bahay nila, kundi sabi ko, Mami, wag na kayo mag-hysterical. Kung hindi man po kayo, sabi ko kasi sabi pa niya, kung hindi man po kayo, okay lang yun. Papatawarin ko na lang, bahala na si Lord. Tapos bigla na lang, yung puso ko na lang, bigla na lang nag-desire na kasi sabi niya sa akin, ito pa nga, nagdadasal ako, sinasabi niya, yan o, kandila, nagdadasal pa ako, sabi niya, tapos yun, nawala na sa, parang nung time na nandun ako, parang inignore ko na yung nawala sa akin, kundi alam niyo pong tinanong ko kay Mami, tinanong ko sila, Mami, nagdadasal kayo, kilala niyo ba si Lord Jesus? Ayan, tinanong natin siya, tapos tinanong ko kung alam niyo na po bang kaligtasan, kung paano, can you imagine, ito yung prayer, diba? Ito yung sagot sa prayer ko, na ako, to be honest, kung isipin ko mahirap kasi magkano lang tinutubo sa sari-sari store yung nawala sa akin. Ano po yung nawala sa akin na item? Medyo mabigat po yun. Pero alam niyo po, nung nandun na ako talaga, sabi ko, Lord, nawala sa isip ko na yung nawala sa akin na material na bagay. Kundi tinanong ko si Mami, Mami, alam niyo po ba kung paano makapunta ang isang tao sa langit? Sabi ko sa kanila, alam niyo po ba kung ano ang paraan kung paano tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Naging ganun yung topic namin. Andun pa rin si Mami, parang, Mami, mag-focus na kayo sa akin. Sabi ko, kasi wala na akong pakialam dun sa nawala. Sabi ko, alam ko. Sabi niya. At ang sabi ni Mami, ito yung sabi ni Mami, wag kang gumawa ng masama sa kapwa mo. Yun ang sabi nila. Ano po? Kaya sabi ko, Mami, kung alam niyo po yung salita ng John 3:16, share po yun natin yun. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have an eternal life. Share din natin ang salita ng ating Panginoon, John 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makakapunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. And then yun, pinatanggap po natin si Mami. Ano po? Talagang napakabuti talaga nila. Kung isipin ko yung nangyari,
pinahintulutan ng Lord yung bagay na yon para matugunan or mangyari yung panalangin ko kagabi ano po, at hindi ko alam na ganun ang pamamaraan ng ating Panginoon. Alam niyo po, to be honest, pag tayo nawawalan, napakasakit, pero sabi ko hindi iyon kawalan, dahil kundi ito ay isang blessing, isa itong pagpapala sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Ayan na nga po. After nga po na nag-usap kami ni Mami, naipakilala na natin siya, naipatanggap na natin siya sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po, hallelujah, purihin natin ang ating Diyos na buhay. Hindi ko na po minarapat na balikan pa sa bayan yung aking bayong, pinabayaan ko na po. Amen. Dahil panatag na po ang aking puso, ang aking isipan, ang aking kaluluwa na sabi ni Lord, papalitan ko yung siksik, liglig at umapaw. Amen. Purihin natin ang ating Diyos na buhay, kasi sabi ni Mami sa akin, halika, samahan pa kita. Hanapin natin yung bayong. Sabi, pero hindi na po, Mami. Sabi ko, hindi na po, maabala lang sila at maabala rin ako kung saan sa namin halugudugin. Ang mahalaga doon, isang bagay ang natupad sa araw na ito. Yun ay yung prayer ko na mayroong isang tao na may pakilala ko at may lapit ko sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Ang sabi ko nga po sa post ko kanina, God gives, God takes away. And I will say, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Kasi sabi nga sa Bible, sabi ni Satan kay Lord, pinipraise ka lang, nagpipraise lang yan, nagpupuri lang yan si Job sa'yo kasi binibless mo yan. Sabi rin ni Devil kay Lord, yan si Marlon, binibless mo lang kaya nagpipraise yan. Tingnan natin kung kukunin ko yung mga bagay na mahalaga sa kanya. Tingnan nga natin kung si Marlon magpupuri pa yan sa Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Diyos na buhay dahil ganun pa man. Tandaan po natin lahat ng bagay mapapalitan. Amen. Bagay lang yun, pero yung ating pananalig at pananampalataya, dapat huwag nating kaliligtaan, huwag nating aalisin. Amen. Hallelujah. Ano man ang pagsubok natin sa buhay, magpatuloy po tayo. Amen. Ang sabi nga ng salita, iwan ko po sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Mahana po ito sa 1 Corinthians 10:13. Wala pang pagsubok na naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya papahintuluran na tayo subukin ng higit sa ating makakaya. Sa halip, bibigyan niya tayo ng lakas, ng kakayanan upang paglampasan at pagtagumpayan ang lahat ng bagay na ito. Amen. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Again, muli, ako pong inyong Marlon Salomon, namutin ang inyong former certified transgender woman on binago ng Panginoon, isa ng super daddy na ngayon nagsasabing anuman ang hamon ng buhay, let's fight the good fight of faith. Bye! God bless!